Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kabagyan, mga kabayan. Okay? Ang inyong pong lingkod, Banat PH. At atin pong bibigyan reaksyon ang video ito sa press briefing ni Yusek Claire Castro patungkol nga dito sa tanong ng isang press interviewer tungkol sa inulat ni BP Sara sa kanyang rally, no, na sabi na ang sabi, nawi-witness daw ng buong bansa ang sistematikong ginagawa ng gobyerno para sila ay mawala sa national politics. So, ito nga ang sagot ni Yusek Claire Castro at ating papakinggan, mga kaibigan. Sa mundo ang mga Pilipino ng mga krimen ito. Opo, tayo po ay nakapanood ng kanyang mga tinuran at ang mga negatibo niya pong nabanggit doon sa ating pagsusuri ay mukhang ang dinidescribe niya po ay ang kanyang sarili at ang pamilya Duterte. Nabanggit niya po, hindi po tayo nagkakamali. Sa kasamaang palad, inuluklok natin ang isang leader na walang kakayahan maintindihan ang tunay na kalagayan ng Pilipino. Matatandaan po natin na siya po mismo bilang dating Defense Secretary, siya ang nagsabing hindi niya kaya. Lalo-lalo na, and I quote, "I do not come from the education sector. I don't have an education background, so I cannot review what they are doing. And I rely..." Okay. She cannot review what they are doing. Paano naging DepEd secretary kung hindi niya tinitignan, kung hindi man lang niya nire-review ang mga ginagawa ng kanyang mga tauhan, on their expertise and all the stakeholders who did the review. So, at the time, makikita natin kung paano nga ba napabayaan ang education sector dahil 1.5 million DepEd laptops items stuck in warehouses since 2020 at hindi pa niya ito nagawa ng paraan bilang namumuno sa DepEd noon at si... Laki 1.5 laptops. So, sayang yon na dapat ginagamit ng mga estudyante para mas mabilis o mas madali ang kanilang pag-aaral. Pero napabayaan, At ang ika nga, sabi ni Secretary, Dr. Tuloy, Secretary Yusek Castro, na si Secretary Angara, yung pumalit sa kanya, ang nag-aayos nito. Secretary Angara pa ang siyang nagsosolve ng problemang ito. Nandun din po ang issue ng panis na gatas, inaamag na Nutriban sa mga public school at ito po ay nagkakahalaga ng 5.7 billion na hindi po napakinabangan ng mga 5.7 million ang Nutriban at saka gatas na napanis. Sayang naman, kung kinain na lang dapat ng mga bata, kung binigay na lang sa mga bata, di nabusog pa sila. Okay? Kung ika nga, may bibigay sa mga may poultry. So sayang ang pera na yan, At talagang ito mahirap kasi. Iba kasi yung mabunganga o masalita sa gawa. Okay? Mas maganda yung hindi mabunganga o masalita pero nagtatrabaho. Okay. Tuloy natin. at meron din na bisto na solusyonan ni Education Secretary Sani Angara patungkol po doon sa ghost students na may halaga pong na-recover na 65 million. Kaya po tayo umaayon sa sinabi niyang pinagbabayaran natin ngayon ang pagpili ng maling leader. Ghost student 65 So, million. hindi po ba siya ang problema ng bansa or isa sa mga problema ng bansa? Yun. Hindi ho ba hindi kaya isa siya sa problema ng bansa? Okay, punta tayo dito sa demolition job, ang sinasabi. Sino bang nauna? At sino ba ang may gustong patalsikin si PBBM dyan sa Malacanang? Hindi ho ba si ang Duterte?
Kasi alam nila na si BP Sara nga ang uupo na bilang presidente kung mapapatalsik si Bongbong. Kaya nga nung mga nakaraan, gumagawa sila ng mga bagay-bagay na paninira kay Marcos. Gagawin nila lahat para mapabagsak ang kanyang gobyerno. Hindi sila hindi sila hindi nila naisagawa ito dahil si Digong ang napadala sa dahig na. So sabi ko nga na minsan huwag gahaman sa pwesto, no, para lang may sagawa lahat ng gusto niyo. Okay. Totoo naman na sila ang problema, no? Sila siguro ang problema. Kasi napabayaan ang West Philippine Sea dahil sa kanila, no? Ito 'yun. Kung sila ay mawawala sa national politics, ang mananalo dito ang taong bayan kasi kahit papaano mapipigilan ang mga Chinese o insekto na kamkamin ang teritoryo ng Pilipinas. Ay katulad ngayon, may huling ginawa na naman ng China. Itong mga Chinese, mga insekto na to ay sarap isprayan ng insecticide. Kung insekto lang to, matagal na silang na-sprayan ng insecticide. So yun, baka sabi ni ulitin ko lang, baka sabi ni Jose Castro, baka siya ang problema ng bansa, no? Kasi puro politics ang kanilang tinuturan o sinasabi. Puro politika. At naalala ko ulit yung sinabi ni sabi nga niya, hindi playground ang gobyerno. Hindi playground na gawin mo ang gusto mong gawin. Kaya mga iba dyan, mag-unos dili kayo, no? Gawin nyo yung trabaho nyo bilang iniloklok ng taong bayan. Kaya maraming salamat po at God bless sa ating lahat.